Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Matinding tensyon ang bumabalot sa politika matapos ang ulat na ni si Congressman Franz Castro na kasalukuyang nasa bilibid dahil sa iba't ibang kaso ay umano'y nasa panganib dahil sa posibleng resback mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang paratang na ito ay nagdulot ng malaking alingas nga sa publiko at sa mga kritiko ng administrasyon. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon, ang umano'y galit ng mga Duterte ay dulot ng matagal ng pagbira ni Castro sa mga programa ng gobyerno at sa mga insentibo ng pamilya Duterte. Ang sitwasyon ay lalo pang uminit matapos ang serye ng isyu na nag-uugnay kay Castro sa mga makakaliwang grupo na itinanggi naman niya ng paulit-ulit. Samantala, nananawagan ng mga kaalyado ni Castro sa gobyerno na tiyaking ligtas ang kanyang buhay kahit pa siya ay nasa kulungan. Ayon sa kanila, ang mga ganitong bantay nagpapakita ng patuloy na pag-abuso ng kapangyarihan sa bansa. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte, ngunit may mga ulat na ang kanyang taga-suporta ay nagpahayag ng kanilang galit sa mga akbang ni Castro laban sa administrasyon. Habang patuloy na iniimbestigahan ang mga aligasyon, nananatiling tanong kung hanggang saan naabot ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang usaping na ito ay nagdagdag sa lumalaking lista ng mga isyu na kinaharap ng gobyerno habang ang publiko ay naghihintay ng hustisya at katiyakan. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bagong videos na ina-upload natin araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Presidente ng Pilipinas. So, panoorin natin. Gusto niyo ba ng isang Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong ni Vice President Sara Duterte sa taong bayan kaugnay sa plano ng House Speaker. Sinabi rin ni VP Sara na hindi niya inaasahan na dahil sa ambisyon ni Romualdez na maging Pangulo rin ng Pilipinas ay gagamitin ito ang buong gobyerno para manira ng isang tao. Narito ang balita ni Jason Rubrico. All these circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. Yan ang ipinunto ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nangyayari sa Office of the Vice President kamakailan. Nauna na rin sinabi ni VP Sara na ang mga ginagawa laban sa kanyang tanggapan ay isang klase ng political attack. Mula aniya sa pakikipagkita ng mga makakaliwang kongresista kay House Speaker Martin Romualdez hanggang sa pag-atake sa kanya kaugnay sa confidential funds at budget ng OVP, iisa lang aniya ang direksyon ng mga ito. That is what they are trying to do, turn public opinion. That is a common strategy in politics, black propaganda, and everything. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. Ngunit nais man aniya siyang tanggalin ng mga kalabang politiko sa 2028 presidential elections, nilinaw ni VP Sara na wala pa siyang plano kaugnay dito. Pero kung meron man daw aniyang nag-aambisyon na maging Pangulo, yan aniya ay si House Speaker Martin Romualdez. You know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Hindi mo na, VP. Talaga. VP Sara, sabihin mo na, ha? Lagi mo kaming binibitin eh. Sasabihin ko sa'yo. And it is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, narinig ko yun, okay. Sabi ng bise na wala lang naman sa kanya ang sinabi ni Romualdez dahil lahat naman aniya ay may karapatang tumakbo para sa pagkapangulo. Tama. Pero ang hindi niya inaasahan ay itong ginagawa ng nasabing kongresista laban sa kanya. Di totoo naman yun eh. Totoo naman yun eh. Lahat ng politiko, kapitan, konsihal, kagawad, lahat yan, congressman, gobernador,
Lahat yan may karapatan yan na tumakbo at mag-ambisyon bilang presidente ng Pilipinas. Parang si PRRD lang din, di ba? Isang naging congressman, na naging mayor ng Davao na naging presidente. Pero doon kasi ang pinagkaiba doon na walang ginamit ang mga Duterte nung panahon ni PRRD na kapangyarihan nila. Sa totoosin nga, underdog nga ang turing ng mga kalaban ni PRRD nung panahon ng eleksyon, nung panahon nung pagiging presidente ni PRRD, di ba? So, ang pangit kasi lang dito kay Romualdez yung kinokontrol. Sa madaling salita parang gusto niyang maging presidente sa pamamagitan ng hindi boto ng taong bayan, kundi yung lakas ng kapangyarihan na kung anong meron sila ngayon. Yun yung pinakapangit na strategy ng ibang mga politiko na parang yung parang nagbabayad, ganito ganyan, babayaran yung boto mo, ganito ganito. Ang ano kasi dito, kasi ang palabas kasi dito, laging dapat laging si Martin Romualdez, lagi siyang siya yung bida. Bida ang saya. May si Jollibee, bida-bida eh. So yun ang gusto niya lagi. Kasi kung mapapansin niyo, di ba, tingnan mo, pinapagalaw niya yung mga bataan niya. Tapos bandang uli, sasabihin niya, parang hindi niya kinukonsente yung ginagawa ng mga bataan niya. So sa madaling salita, siya yung nagiging bida. At gusto niya palaging pagmukha yung masama ang mga Duterte. Kasi nga, may ambisyon na maging presidente. Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Ibinunyag din ni VP Sara na nais din ni Romualdez na maging Vice President ng bansa. Pero may paalala ang pangalawang Pangulo sa taong bayan. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Ayoko. Ngayon pa nga lang House Speaker na siya, House Speaker pa nga lang siya Grabe na yung manipulation na ginagawa niya sa gobyerno. What if pa kung maging presidente yan? Ano na lang ang kakalabasan ng bansa natin? Ano pa nga lang siya House Speaker pa nga lang siya Hirap na yung bansa. Hirap na tayo, ganun pa rin yung presyo ng mga bilihin dito, di ba? Paano pa kapag naging presidente yan? Di wala na. O punta na tayo sa planetang Mars. Di ba? Gago! Punta na tayo sa planetang Mars para doon na tayo manirahan. Kasi no choice na pag si Martin Romualdez naging presidente or naging vice president. Naku po, awan na lang. Kasi yan naman kasi talaga yung plano niya. So kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Sa huli, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya na anuman ang mangyari sa kanya sa hinaharap ay bahagi lamang ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Aniya, panatag at payapa ang kanyang kalooban sa mga posibleng mangyari sa kanya para sa Diyos at sa Pilipinas. Yung maganda yung sinabi ni VP Sara na yun na bahala na yung Diyos ko ano yung tadhana na ibibigay sa kanya. Kasi totoo naman kahit anong pilit mong gusto mong or hangarin mo na tumakbo bilang presidente or kung ano mang gusto mong hangarin sa buhay mo, mataas man yan, mababa, kung hindi ibibigay sa iyan, hindi talaga hindi mo yan makukuha. Hindi yan maibibigay sa buhay mo. Kaya nga kung halimbawa man na ipagkaloob ng Panginoon Diyos na etong si Duterte, si Vice President Sara Duterte ay gawing niyang presidente ng Pilipinas. Una-una bukod sa deserve ni BP Sara yun, yung tadhana, yung sa taas nga lang talaga nagdidesisyon niya. Wala nang iba, no? Siyempre, ano ka na lang doon, pangalawang ka na lang, parang ikaw na lang yung susuporta din sa sarili mo. Pero kung kaya si Martin noon pa man gustong-gusto niya na maging presidente, 'di ba? Mga bali-balita na parang gustong makipag-tandem kay BP Sara, tandem kay Tatay Digong nung mga panahon na 'yon, isa na diyan si Trillanes.
No, kaya yun ang sinasabi natin nga matagal nang may mga ambition. Samantala, eto na tayo. Panoorin ang isang kaadikan tuloy. Ang isang ewan ko kung nag-iisip pa ba to. So, panoorin muna natin. Pinaaksyonan ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barber sa Philippine National Police o PNP. Ang hiling na investigasyon ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro kaugnay ng umano'y police shooting na naganap naman sa BGC Taguig noong gabi ng December 11. Ayon kay Representative Castro, pinaputukan ng isang pulis ay isang naka-motorbike habang sila ay naglalakbay na ikinagulat niya at tinawag itong banta sa kanyang buhay. Wala namang natanggap na ulat ng PNP ukol sa insidente kaya tinimok ni Police Brigadier General Jean Fajardo ang kongresista na magsumiti ng official na report sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang maaksyonan ang nasabing insidente. Grabe naman tong convicted na to, no? Anak ng content creator pa, tapos ngayon drama actress na. Gago! Eto na lang dito ako, alam niyo tawang-tawa ako dito sa balitang to, na gustong paimbestigahan, ha? Tingnan niyo yung congressman na si Franz Castro na never na mawala namang ginawang mabuti dito sa Pilipinas, yung inang yan. No? Ang bilis aksyonan ng PNP. No, mabilis aksyonan. Pero yung banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte, wala silang pakialam. Tapos eto pa. Pero bago yan, panoorin muna natin. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. Tapos, So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, pihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. No, at pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming marami pong sasakyan. We verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. ito wait lang ulitin natin yung sinabi ni Franz Castro Lipad. Isa-isahin natin yung mga sinabi niya. Pasok, content creator. Nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang pulis, yung naka-motorbike. Ito, pinaputukan daw ng pulis yung isang naka-motorbike. At sakto traffic daw. At sakto nandun si Madam Castro. Magtutulog kasi kayo, tamang hinala kayo magtutulog kasi kayo, masyado kayong tamang hinala. Ito na lang what if lang naman. Yung pinaputukan ng pulis na yun, matagal na nilang hinahunting yun. At nagkataon na nandun ka. So, ibig sabihin nun, banta na sa buhay mo? Kupal ka ba? Gago! Diba? Sabi ko sa inyo, magtutulog kayo Yan ang napapala nyo. Kakahit-hit nyo. Yan ang napapala nyo sa masyado na kayong obsessed sa mga Duterte. Ultimong yung demonyo sa katawan nyo, ano na sa inyo, nagpapakita na. Paano naman? Halimbawa, may nag-traffic sa BGC. Yung pulis, matagal nang minamanmanan yung lalaki na doon dumadaan sa dinadaanan mong hinayupak ka. Halimbawa, ganun. So, kailangan pa ba magpaalam nung pulis na, Congresswoman Castro Lipad, the convicted child abuser,
Baka pwede kong paputukan yung naka-bike dahil may nilabag na batas yun. Kailangan magaganon pa sa'yo? Aba nako. Ganun yung gusto mo? Sino ka? Anak ng teteng. Tapos tamang hinala ka at eto pa. Sinong tangang hitman? Ewan ko lang kung nangyari na to sa BGC Pero kung ako yung hitman, ako yung magpapapatay sa'yo. Halimbawa lang, wag naman sanang mangyari. Makita ko siya, halimbawa, magkaaway kami ni, for example, ni Banat Bay. Banat Bay. Magkaaway kami ni Banat Bay. Alam ko lagi na palaging dumadaan si Banat Bay. Kunwari si Banat Bay, si Franz Castro, ganun. Na dumadaan siya lagi sa BGC. Ako bang nagpapapatay or ako yung hitman? Iisipin ko na ipapabeng-beng kita sa BGC. Unang-una, BGC ang isa sa, hindi ko naman nilalait yung ibang lugar dito sa amin, nasa Taguig. Unang-una, hindi ko gagawin na sa BGC ko pa kita ipapatumba. Bukod sa napakaraming pulis dyan, napakaraming checkpoint dyan, napakabilis ng aksyon ng mga kapulisan niya sa BGC. At eto pa ang BGC hindi biro yan. Kung halimbawa, sinong tangang hitman na babariling ka dyan, di huli ka kagad. Gago! Saan ka magtatago? Aber, anak ng teteng, dadaming lugar, BGC pa napili mo. Isa nga, isa-isin mo, Franz Castro. Kasi ito, bakit ko sinasabi to? Kasi nga, alam ko, darating yung panahon na ito, tong kupal na to, tong makakaliwa na to, na nanggaling mismo sa bunganga ni Joma Sison, na membro, kasamahan nila to sa NPA, no? So, palagi nilang sinasabi na kaya nagagalit, kaya ginagawa sa kanila yung mga ganyan dahil sila yung tumutugis or sila yung naggustong or kumakalaban sa mga Duterte. So malamang sa malamang, itong sinabi niya na banta sa buhay niya, sa Duterte na naman puputok to. Sino ba namang tanga na magpapapatay sa ito sa BGC pa? BGC sa pinaka anong lugar. Yan nga ako takot ako dumaan dyan Hindi ako takot dumaan na parang yung mamamatay ako. Hindi. Takot ako dumaan sa sobrang daming pulis dyan, sa sobrang daming checkpoint dyan. So sinong tangang hitman na ikaw yung kung pinagtatangka ng buhay mo, sinong tangang hitman na gagawa ng ganun sa BGC? Di nahuli siya agad. Tanga talaga. Dagupan Hindi ka nag-iisip, gagawa na lang kayo ng kwento sa BGC pa. Bubo. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Hindi daw nila alam kung ano daw insidente doon at ano ba yung motorbike. So ibig sabihin, pinapalabas dito ni Franz Castro na kapag dumaan sila, huwag kayong magpaputok. Halimbawa, may dumaan na wanted. Yung mga pulis, hayaan nyo lang. Kung pag pinaputokan kayo nung wanted na yon, yung mga pulis, wala, tutungan nga lang. Kaya kumatok muna kasi sa sakyan ni Franz Castro, magpapaputok lang kami kasi may wanted kaming nakita dun Ganun natin gusto nito. At isa pa, iwasan mo ang kakakape. Pangalawa, magtutulog ka. Dahil baka sa pagtutulog mo, magkaroon ng kaginahawaan niyang utak mo, ngayot ka. Gago! Ito to, tamang hinala Hadi ka ba? Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at tinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa. Wow! Sinabi mo na mismo sa sarili mo na natakot ka.
So bakit kailangan ka pang padapain ng kasama mo? So ganun, takot na takot ka. Tapos nakatayo ka pa rin. Takot ka na nun, ha? Oh. Anong ano nun? Tsaka ito pa. Unang-una, ilabas niyo yung CCTV. Pangalawa, kung ikaw man yung, eto lang kung puntirya ka man yung nakamotor na yon na ikaw yung babarilin, bakit hindi ka pinaputukan? At pangalawa, ito pa. Ito, pangatlo pala, hindi na pangalawa. Kung sakali man talaga na may nagpaputok sa inyo, sa tingin nyo ba, ganun-ganun lang yon? Hindi tinuluyan ka na dapat. Tsaka pangapat, pwede ring mangyari na palabas lang ito. No? Palabas lang to, mag-hire kayo ng isang tao, paputukan mo yung kotse ko, absuelto ka. Kasi kung sa BGC to nangyari, posibleng mangyari, posibleng hindi mahuli yun. Sa dinami-daming checkpoint yan sa BGC, dito sa BGC, taga BGC ako Sa dinami-daming checkpoint dito sa BGC, di nahuli agad yun. So, posibleng makatakas yun, ha? Lalo't motor pa. Motorcycle, bike, sabi mo baka mag-delete video kayo, ha? Gago! No? Lalo't motor pa. Huli agad yun. Sabi ko sa inyo, eto, sa lahat ng mga makakapanood ng videong to, BGC po ang pinakamaraming checkpoint sa buong Taguig. Bawat liko mo dyan, checkpoint, one way. Bawat lingon mo, may pulis dyan. Kaya posible ho na mangyari itong kung maaari man, siguro, may nangyari engkwentro sa BGC at nagkataon nandun si Franz Castro. So walang kasalanan ng pulis doon. Walang kasalanan ng kapulisan doon kasi trabaho nila yun. Anong ibig sabihin mo? Kailangan yung BGC ang mag-adjust sa'yo? Yung mga pulis yung mag-adjust sa'yo? Kapal mo. Bubutik. No, at pinayuko. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna Punta ka ng EDSA. Pag nag-traffic doon, tignan mo, kinukuha ng batang hamog yung mga battery ng truck. Gago! Ngayon lang ba ito nakaranas ng ganon? Pag oras ng traffic or oras pag nasa kalsada ka? Ang dami-daming nangyayaring ganyan. Ngayon ka lang ba pinanganak, Franz Castro? Ang putik. po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil nagpapaputok nga yung pulis kasi nga kung mayroong ang nanguhuli or may nangyayari engkwentro, hindi naman ikaw yun, pakailam nila sa'yo. NPA na, tanga pa. Sorry. dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. Verified po sa Taguig. Ito pa. Hindi to longges ang mga kapulisan ng Taguig, tandaan mo yan, Franz Castro. Hindi yan kasing tanga mo. Hindi tanga ang mga pulis na magpapaputok sila basta-basta lang nang alam nilang may mga sibilyan na pwedeng tamaan. No, maaari sa taas magpaputok ang mga pulis. Warning shot. Pwede nilang gawin yun. Ngayon, kung maaari man na tutukan na ganito, alam nila kung saan tutungo. Aral yung mga yan. Kaya nga pulis Bago maging pulis, dadaan yun sa sandamakmak na training. Yun, Franz Castro, isaksak mo yan sa kukote mo. Kasi parang pinamumukha dito ni Franz Castro ganito. Pinamumukha niya na mali yung pulis kasi nagpaputok na nandun siya. At nandun daw yung mga alibay niya na lang yung mga sibilyan. Ang pinupunto niya talaga dito, nagpaputok ng mga pulis na nandun siya.
So kailangan pala pag nandun si Franz Castro, pag may dumaan na wanted or kung may kaso yung tao, huwag niyong paputukan. At kung pinapaputukan kayo, di hayaan nyo lang, magpatama lang kayo. Yun yung gusto ni Franz Castro na mangyari. Sa pangalawa, yun nga, panibagong drama na naman to. Sasabihin na naman nila, may banta sa buhay nila. Tangina, sa buong Pilipinas, sa sobrang daming galit sa'yo, talagang magkakaganyan. Tsaka ito kung ako hitman, at kung ako man yung galit kay Franz Castro, na ba't kita papapatay? Mas gugustuhin kung tumanda ka pa ng tumanda ng gusto, mga 100 years old. O indahin mo yung rayuma, indahin mo yung arthritis, indahin mo yung yung masasakit na yung kuya, kung may diabetes ka, indahin mo yung tipong nagsimula lang sa kuko yung sugat mo hanggang umabot na sa hita mo yung pagputol ng katawan mo. So, yun, okay yun sa akin. Kung halimbawa galit ako kay Franz Castro, gusto ko siya papatay, ba't kita papapatay? Damhin mo lahat ng katarantaduhan mong ginawa dito. Tumanda ka kahit 200 years old. Tiisin mo ng ilang sabihin na natin na 100 taon yung arthritis mo. Tiisin mo yung diabetes mo ng 100 taon. Napakasarap nun. Gago! Ano sinong papapatay sa'yo? Tsaka una-una, papapatay ka tapos wala din naman mapapala sa'yo. Tsaka ito pa, kung matagal nang may galit sa'yo or matagal nang may tangka sa buhay mo, noon pa lang pinapatay ka na. Ngayon pa ba na nasa posisyon ka, sinong tangang gagawa nun? Gago! Tanga lang. City Police Station as well as the Southern Police District, wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po. Ang lakas ng amats no? Lakas ng amats guys no? Gusto mo? Ay, naman po. Hindi siguro, malamang sa malamang, panibagong drama na naman nila to. Tapos pwede kasi mangyari yun mag-hire ka ng kunwari, babaril sa'yo, no? Mag-hire ka ng ganon, para palabasin na, uy, sino ba may galit sa akin? Sino ba yung kinakalaban ko? Walang iba kundi Duterte. So Duterte lang ang gagawa niyan. Malamang sa malamang, yan ang papalabasin nila. Tayo naman, hindi na bago sa atin yung mga ganyang strategy. Lumang tugtugin na ho yan.